Vape salot sa kabataan. Nangangamba ang mga magulang sa pagkahumaling ng kanilang mga menor de edad na anak sa e-cigarettes o vape. Hindi na raw maganda ang nangyayari ngayon na pagka-addict ng mga kabataan mula nang maging batas ang vape bill noong Hulyo 2022 kahit hindi nilagdaan ni President Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng batas na ma-regulate ang importasyon, paggawa, pagbebenta, distribusyon at paggamit ng vaporized nicotine at non-nicotine products. Subalit tila hindi na ipapatupad ang tuntunin. Isang grupo ng mga magulang na tinawag na Parents Against Vape ang umaapela sa pamahalaan na magkaroon ng mahigpit na kautusan laban sa pagbebenta sa vape products. Ayon sa PAB, naka-aalarma ang pagkahumaling ng mga kabataan sa vape at tinawag nila itong vape-demic. Ayon pa sa grupo, kinakailangan ng amyendahan ang vape law at itigil na rin ang pagpo-promote sa vape products upang hindi mahikayat ang mga kabataan. Marami na umano ang naglabasang flavor ng vape na isang paraan para maakit ang mga kabataan na tikman ito. Ayon pa sa PAB, ang vape ay hindi ligtas na alternatibo sa paninigarilyo. Mapanganib sa kalusugan ang vaping na sumisira sa lungs at utak ng mga kabataan. Nakamamatay ang bisyong ito gaya ng nireport ng e-Bali or e-cigarette or vaping use associated lung injury. Nararapat suportahan ang panawagan ng mga magulang laban sa panganib ng vaping. Delikado ito sa kalusugan. May mga naitala ng report na namatay dahil sa vape, gaya ng nangyari sa isang 16 anyos na babae sa Visayas noong 2018. Nakuha niya ang sakit sapagkat ang mga kasama niya sa bahay ay gumagamit ng vape. Nakadagdag sa pagkahumaling ng mga kabataan sa vape ay sapagkat madaling makabili nito. Laganap ang vape store sa bisinidad ng school. Paglabas ng mga estudyante, sa vape store ang tungo nila. Noong nakaraang taon, nangako ang PNP o Philippine National Police sa Department of Health na babantayan ang vape shops na nagbebenta sa menor de edad pero hindi ito tinupad. Dumadaan lang ang mga pulis sa harap ng vape shops na pawang walang nakita. Sinabi ng DOH na lahat ng vape products ay mapanganib sa kalusugan. Ang disposable vapes ay gawa sa plastic at batteries at nagtataglay ng harmful chemicals na kapag nalanghap ay delikado sa baga. May sangkap itong nicotine, propylene glycol, carbonyls at carbon monoxide na harmful sa baga. Suportahan ang mga magulang laban sa vape. Hindi maganda ang patutunguhan kapag naging sugapa rito ang mga kabataan. Salot ito na dapat pigilan. Wala tayong magagawa dahil ang paggamit ng vape o paninigarilyo, minsan impluwensya ito ng mga tropa, barkada, kaibigan at maging sa pamilya. Kaya ang dapat na pigilan din dito yung mga miyembro din ng pamilya na naninigarilyo. Kaya yan ang nakikita, kung sabi nga noon, ng kasabihan, kung ano nakikita sa magulang, yun ang nakikita ng bata, ay yun ang ginagaya. Pag sa eskwela naman, mga tropa, kaibigan yan, na-impluwensyahan. Kaya ganun.